Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So tayo po mamaya ay mag-celebrate na ating pong family day sa isang resort sa Balanga. So, before po simulan ang mensahe ng Panginoon, nais ko rin pong magbigay muna ng konting paalala. Lagi po nating pinapaalala every time na tayo po ilalabas at i-enjoy natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin through the years when we are celebrating our family day. Hindi po natin winawaglit, mga kapatid, na meron po kalaban ng ating Diyos. At ayaw natin ating pong pag-i-enjoy, pagsasaya, sa grasya ng Panginoon sa atin ay makalimot po tayo na hindi magbantay sa mga pwedeng mangyari. Una po, mga kapatid, yung ating po mga sasakyan, medyo baka kakapusin tayo mamaya sa sasakyan. So, maaring yung iba ay babalik-balikan na lang. Okay, huwag po tayong magkakasatan sa, lalo na yung people, pag nakasakay po tayo sa likod ng sasakyan, medyo malayo-layo yung travel natin. Siyempre kung masaya kayo, alam natin yan, pero huwag nating sosobra yung mga kasat-kasatan, baka tayo po ay magkaroon ng disgrasya while we are traveling to our destination. Yun po sa family day. Yun po yung isa. Pangalawa po, ang lagi nating sinasabi, kapag tayo po pupunta sa isang swimming, meron pong paglalangoy sa swimming pool. Bagamat ito po ay mababa lang naman, balita ko mababa lang naman, or hindi naman kataasan yung lalim ng swimming pool natin. Pero meron po tayo mga bata na kasama. Pinapaalala ko po na ang mga magulang po ang titingin sa kanilang mga sarili-sariling mga anak. Okay? Huwag po natin itong ipapatingin sa iba. Kasi kung makakalimutan po yan, pagka hindi niyo po yan anak, makakalimutan niyo po yan. So, ngayon pa lang po, sinasabi ko na huwag po natin ibibigay ang responsibility sa mga bata sa ibang tao. Okay? Kasi baka makalimutan yan ng mga taong pinagbilinan nyo at magkaroon po tayo ng disgrasya. So, as parents, you are the sole responsible for your children's welfare while we are enjoying our family day. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga nanay, tatay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yan. Kung hindi naman kasama ang mga magulang, kung ang kasama ng mga bata ay mga kapatid nila o mga tiyahin, kayo po ang responsible sa mga bata. Okay? Huwag niyo po iyan ipapatingin sa kung kanino man. Para po, ang ating pagsasaya ay malubos po. Yung hindi tayo mabahira ng kung anumang disgrasya. Sapagkat pwede pong gumawa ang kalaban ng Panginoon sa ating kasiyahan. Okay? Yun po ang mangyayari mamaya. Pero bago po ang kaligayahan na naghahantay po sa atin mga kapatid, first things first, ay tayo po yung maupo at makinig sa panukala o mga salita ng ating Panginoon na magbibigay po sa atin ng lubos na kaligayahan. Hindi lamang doon sa mga inaantay nating kasiyahan mamaya, kundi ang ating lubos ang kaligayahan po na kukuha natin sa ating pong pakikinig, marugdog na pakikinig sa salita ng Panginoon. Okay? So, liliban tayo doon sa ating usual o doon sa ating serye ng pag-aaral patungkol po doon sa ating pong tema ng taon. Sapagkat ngayon po ang, tama ba? May 31 ngayon. Ito po yung huling araw ng Mayo at natapos
matatapos po sa araw na ito yung unang half ng year 2026. Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. Tapos na naman po natin yung kalahati ng 2026 at ngayon ay dadako na tayo sa second half of 2026. Malapit na naman tayong dumating sa ating Christmas. So, dahil po ito po yung napag-usapan na, at least nung mga ilang core sa iglesia natin. Dahil po papasok na tayo sa kalahati ng ating taon, i-introduce po natin mga kapatid at napapanahon na ang isang estratehiya sa atin pong pagtugon sa Great Commission ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag natin na paghayo. Okay? Soul winning. Matagal-tagal po natin hindi tinatalaka ito. Sapagkat ang iglesia po natin ay unti-unti, dahil marami na tayong karanasan, ang iglesia po natin ay nagdiwang tayo last anniversary ng ilang taon, 43rd anniversary. Marami tayo pong karanasan patungkol sa kung paano tayo gumagawa ng estratehiya sa paghayo. Okay? Na-try natin ang iba't ibang paraan ng paghayo. Meron tayong paghayo na pupunta sa iba't ibang lugar, by two or by group. And then nasubukan din natin that we exhausted our resources, the entire resources of the church, when we made a strategy, mga kapatid, ng isang klase ng paghayo na tinawag natin na invasion. Ano po yung invasion na yun? Yan, sa lugar nila Marno, sa Pag-ibig Kapunitan, wala po tayong bahay doon na hindi pinasok. Lahat po ng bahay doon sa community na yon ay pinasok natin. And we exhausted our resources, matagal din na panahon, para doon. So nag-try tayo ng iba't ibang paraan kung paano magagamit tayo ng Panginoon to reach out souls, to win souls for Him. At ngayon po nakikita natin na ang ilan po doon ay hindi na natin mabalikan o hindi na natin magawa ulit. That's why we are praying our God how we will really, intentionally, and correctly, paano po tayo matapat at makatotohanan at magkaroon ng tamang approach talaga sa pag-win ng kaluluwa. Because we don't want, mga kapatid, again, to make a mistake, kagaya ng mga nakikita natin sa mga pagkakamali ng iba patungkol sa paghayo. Dahil kapag hindi natin lubusang naiintindihan kung paano tayo mag-win ng soul, doon po pumapasok yung mga maling katuruan na nauuwi sa pagiging kulto, matatawag na kulto ng isang iglesia. Nag-iingat tayo kung paano natin tuturuan ang mga representante na papalabasin natin para i-represent ang ating iglesia. Okay? Hindi po masamang humayo. Hindi po natin sinasabing masamang humayo. Ngunit kung hindi po natin naiintindihan ang patakarang itinuro ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, kung paano tayo hahayo o kung paano tayo mag-win ng soul, mga kapatid, mauwi tayo dun sa kabulumihanan, mauwi tayo dun sa mga aral na hindi natin naiintindihan at nadadamay natin yung mga kaluluwang walang kaalam-alam kung paniniwalaan nila yung mga seemingly theology na dala natin na hindi naman talaga nire-represent ang katotohanan sa Biblia. Okay? Maraming ganyan.
Ang hindi po pag-aaral ng lubusan sa teolohiya ay nagpapahamak po ng tao. Okay? Tatapatin po natin. May mga malalaking iglesia po na natatag, pero mali po ang aral. Alam na natin yan, nakakulong na yung isang nakakulong na ngayon, si Kibuloy. Okay? Paano dumating sa kanyang isip? Meron siyang kiniklaim na millions of congregation, followers doon sa iglesia. Millions. They claim 8 million membership. Paano dumating sa isipan niya na alam puno ang katotohanan na siya ang nag-iisang Son of God, na kung hindi niya pipirmahan ang mga pangalan ng mga kaluluwa at hindi mapapaalim sa kanilang iglesia, ay hindi makakarating sa langit. Saan natin makikita yung ganon? So, bagamat mali ang aral, nakakalungkot na maraming tao ang nahihikaya. Because they are claiming that they have 8 million followers. At marami pang iglesyang gano'n, na napakalalaki. Mga kapatid, tayo ang membership natin ay nasa at least 100 membership. And we don't want, mga kapatid, na ire-represent tayo ng mga nagsasabing nakakaintindi o nagsasabing member natin na nagsasabing nakakaintindi ng teolohiya at aaralan ang mga tao sa labas claiming na yun ang aral natin at mapapahamak ang mga makakarinig. They don't want that. That's why ang ating presupposition, mga kapatid, sa atin pong iglesia, naniniwala tayo, matagal na natin naunawaan, na ang paraan natin ay TESA. Okay? TESA. Ano ibig sabihin ng TESA? Theology first. Pag-aaral natin mamaya. Theology first, before you claim any experiences or encounter with God. Hindi pwede yung may naranasan ka, tapos ituturo mo ka agad sa iglesia. Itong tama, itong naranasan ko na-encounter ko ang Lord. Sabi niya, ako ang anak ng Diyos. At iyon ang sasabihin mo sa iglesia. No. Hindi natin tatanggapin ang anumang experiences na hindi sinusuportahan ng malinaw na salita ng Diyos. Maraming ganon. So sa iglesia natin, theology first. Ibig sabihin, salita ng Diyos muna. Hindi nangingibabaw sa atin yung, eto ang gusto ko eto ang experience ko, ganito ko nararamdaman ng Panginoon. No, I'm sorry, hindi yun iaalaw sa iglesia natin. Ang lahat ng experiences natin ay susuriin sa pamamagitan ng malinaw na panukala ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng theology first. And then, if we are enlightened, if we have that theology, then you can say na yung mga experiences mo, encounter sa Panginoon, ay tumpak nga. Kaya pumapangalawa sa atin yung experience. Theology and then experience. Ang church natin, maraming experiences. Tinitimbang natin yung mga experiences natin sa paghayo. Kung sapat ba yan para ipagpatuloy natin na gawin sa ating iglesia. Because we are not just exhausting our time. We are also exhausting our efforts and resources na ayaw natin na ang mga resources o blessings ng Panginoon ay masasayang natin sa mga maling strategy na ginagawa natin dahil hindi natin inaalam ang katotohanan. Okay? That's why sa ating paraan, theology, kailangan malinaw sa atin.
and then experience, and then letter S is strategy. Pag meron na tayong malinaw na theology, meron tayong mga experiences, then malalaman natin alin-alin ba dito ang inaalaw ng Lord o pinagbubungan ng Lord na gawin natin para hindi masayang ang anumang pagpapalang tinatanggap natin sa Panginoon. Okay? Pangatlo ang strategy. Okay? And then, mga kapatid, pag nagtatagumpay itong mga estratehiyang ginagawa natin, huwag naman natin iisipin, ang galing ng Truth and Life Christian Church. Magsiparito na kayo't pumasok sa Truth and Life Christian Church. Kasi magaling kami. Nangyayari sa amin ang sinasabi ng Panginoon. Ano? Hindi natin sasabihin at hindi natin i-claim kailan paman na ang nag-iisang iglesia na gagamitin ng Panginoon para mag-win ng mga kaluluwa ay ang Truth and Life. Hindi natin sasabihin kailan paman. In fact, napakaliit natin para magmayabang na tayo lang ang ginagamit ng Panginoon. Nagiging maingat lamang po tayo, mga kapatid. Because at the end of the day, while we know the theology and we have that experiences and we are walking with that right strategy, at the end of the day, alam natin that we will be, letter A, accountable to God. Lahat ng ginagawa natin ay ipagsusulit natin sa Panginoon. So, titignan niya anong laman ng isip mo, titignan niya anong laman ng puso mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay. Yan ba ay talagang ginagawa mo para sa kapurihan ng ating Panginoon? Okay, the Great Commission. We will use the strategy of each one bring one. Okay? Papaliwanag natin bakit yun ang gagamitin nating strategy sa ating panibagong estratehiya sa pag-win o pagdadala ng naliligaw na kaluluwa sa ating Panginoong Kristo. We will use the text in the book of Matthew, chapter 28, verses 16 to 20, and we will support that with the text in the book of Acts, chapter 1, verses 4 to 8. Listen very carefully. Okay, we will read Matthew chapter 28, verses 16 to 20, and it says, Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. And then we will read Acts chapter 1, verse 4 to 8. Yung Matthew chapter 28, verses 16 to 20, at yung Acts chapter 1, verse 4 to 8, iisang kwento lang yon. Pero magtuturo ito sa atin, mga kapatid, ano yung nais talagang ipagawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? Let's read first. Acts chapter 1, verses 4 to 8. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water,
but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or days the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Okay? There is a very, very clear pattern, mga kapatid, kung paano gusto ng ating Panginoon i-execute ng makabuluhan, ng makatotohanan, ng tama ang Great Commission. Hindi ito kung anong maisip natin. Titingnan natin ano ang panukala. Anong pattern na gustong ituro sa atin ng ating Panginoon. Okay, ang istorya na ito mga kapatid, ito yung istorya na resurrected na si Jesus Christ. Namatay na siya, natapos na niya ang kanyang gawain, the finished work of Christ at the cross of Calvary. Tapos na yun. Tapos na rin yung kwento na siya ay nabuhay na maguli. Ngayon, para patatagin ng ating Diyos ang katotohanan ng resurrection ni Jesus Christ, mga kapatid, si Jesus Christ ay nag-stay pa, nanatili pa sa mundo with His resurrected body, with His glorified body, ilang araw? Ilang araw siyang nag-stay pa dito with His resurrected body? 40 days, di ba? Hindi siya nag-stay dahil ayaw pa niyang pumunta o gusto pa niyang maglamyerda. Hindi. Nag-stay siya ng ganong katagal, mga kapatid, para patunayan, ikumpirma ang katotohanan ng pangako niyang resurrection. Na isang araw, ganito rin ang mangyayari sa mga hinirang ng Panginoon. Sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa mga tunay na tinitignan siya bilang He is King forever. He is King forever. Kung ganun ang tingin mo kay Jesus Christ, at talagang siya ang hari ng buhay mo, mangyayari din sa iyo ang pinangakong resurrection. Pero kung hindi ganun ang tingin mo kay Jesus Christ, I'm sorry, hindi mangyayari sa iyo. So pinatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng 40 days of still living in this planet with His resurrected body, na siya ay nabuhay ng maguli. Okay? Nagpakita siya kay Magdalene doon sa tomb, paglabas sa tomb na yun. Nagpakita siya sa 2 disipulo na naglalakad. Nagpakita siya sa inner room kung saan nagpupulong ang mga disipulo. With His resurrected body, tumagos siya. Nakasaradong pintuan. Bigla siyang nasa loob, walang pinagdaanan. That is the resurrected body. Nahahawakan, pero tumatagos. Okay? Pinahawak niya kanino? Ang pinakong mga kamay kay Thomas, because Thomas doubted Him. Pinagdududahan siya ni Thomas. Nagpakita siya kay Pedro nung nasa beach, nung nanghuhuli ng isda sila Pedro, at nakikain siya kay Pedro. Nag-ihaw siya ng isda para sa kanila. So maraming instances na pinatunayan ng ating Diyos ang katotohanan ng resurrection. Okay? But by the end of these 40 days, mga kapatid,
dinala ng Panginoon ang kanyang mga alagad at ang ilan sa mga disipulo sa Mount of, anong mount yun? Ayan, Mount of Olives. Okay? Kasi yung Mount of Olives, dito mga kapatid, ia-ascend. Uuwi na ang glorified body ni Jesus Christ papuntang heaven. Okay? Ngayon, bago siya magkaroon ng ascension o bumalik sa kanyang ama sa sangkalangitan, meron siyang inutos. Iyon ang pag-aaralan natin. Anong inutos ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus is declaring now, because He is the only one, pinag-aralan na natin last time na Jesus is the first and the only one of His kind. Walang kamukha niya. At pinatunayan niya minsan, muli, na siya ang mauuna sa pangakong pagkabuhay na maguli. He is the first to be resurrected. At ang katagumpay na yon ay isang pagdedeklara, mga kapatid, na all authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ni Jesus Christ. Lahat ng kapangyarihan ay binigay sa akin, declaring His supremacy. Walang nakahihigit sa akin, sabi ni Jesus Christ. I am the supreme ruler, the supreme power. At dahil ako, sabi niya, ang may hawak ng authority, sinabi niya sumunod, therefore, dahil ako may hawak ng authority, therefore, meron akong ipapagawa sa inyo. Therefore, okay, eto ang ipapagawa ng Panginoon. Una, sinabi diyan sa verse 19, go, therefore, dahil akong hari, uutusan ko kayo. Anong inuutos niya? Go and make disciples of Christ. Ano ibig sabihin? Make disciples of Christ. Make disciples of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, make these people follow me. Pag sinabing disciple, ang ibig sabihin, ibang salita doon is follower. Okay? Tiga, sunod. Gawin niyo ang mga tao na taga-sunod ko. Yun ang una. Make people followers of Christ. Okay? Ibig sabihin, ipakilala nyo kung sino ako sa kanila. Yun ang unang-una natin gagawin. Kung tayo'y hahayo, mga kapatid, huwag tayong mag-pretend. Ito kasi nagkakaroon tayo ng pressure dito eh. Kaya takot na takot yung iba na humayo kasi nape-pressure. Makatanungin ako ng ganito, makatanungin ako ng ganyan. Hindi ko pa alam ang ganito, hindi ko pa alam ang ganyan. Anong sasabihin ko doon? Ang unang gagawin na tinuturo ng Panginoon kapag tayo ay mag-win ng soul is the very basic of our theology. The very foundation, the very basic of our theology. Ano yun? Papakilala mo sa kanila, sino? Si Jesucristo. Not on the counsel of God, huwag mong itry, huwag kang mag-pretend na kaya mong ipaliwanag lahat. No. Aaminin mo sa kaharap mo, kung tinatanong ka ng mga bagay na hindi mo naiintindihan, aaminin mo na, hindi ko po naiintindihan ng lahat. Ang alam ko lang po, yung istorya ng mabuting balita na tinanggap ko. At ano ang mabuting balita? Na tayo ay patay sa kasalanan at ang langit, ang
ating Ama sa langit, ating Diyos sa langit, ay nagdesisyon. Listen very carefully. Nagdesisyon na tayo ay iligtas sa ganung kapahamakan. At ang paraan na ginamit niya ay ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ang pangalan ay Jesucristo. Siya ang namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And that's it. Yun ang ibig sabihin ng make disciples of all nations. Make people followers of Jesus Christ. Do not pretend na kaya mong ipaliwanag ang mga malalalim na theology. No, huwag mong gawin yun, kapatid. Doon ka pumupunta sa kulto pag gusto mong maggaling-galingan ka. Huwag. Okay? Yun lang ang gagawin mo. Yun lang ang sasabihin mo. Ipapakilala mo si Jesucristo sa pamamagitan ng istorya ng mabuting balita. Ikaw ay makasalanan, nagdesisyon ng langit na iligtas ka sa kasalanan at sa kapahamakan, at ang paraang ginamit niya ay ang katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak. Kaya ang ginagamit lang natin ay ang nag-iisang verse, John 3:16, which is a very famous verse of the Bible. For God so loved the world that He gave His one and only Son, only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun ang una, mga kapatid. Yun ang unang ituturo natin sa kung sino mang magre-represent sa atin na humayo sa labas. Pangalawa, baptize, sa verse 19b, baptize those who follow Christ. Okay. Bautismuhan ang sino mang gustong sumunod sa Panginoon. Ang nag-iisang requirement para ikaw ay mabautismuhan, kapatid, ay ang matutunan mo o makilala mo sino ang Panginoong Hesukristo, makilala mo ang kakapusan mo at ang kasalanan mo at ang pangangailangan mo ng kaligtasan, at pagtanggap mo na si Hesukristo lamang ang natatanging paraan ng Diyos para maligtas ka sa kasalanan at kapahamakan. Okay? Pag-uusapan natin yung patungkol sa theology mamaya, pero ito lang yung necessary na kailangan mong maunawaan para ikaw ay mabautismuhan. We will cite a story in the book of Acts, chapter 8. Philip and the Ethiopian eunuch. Sabi dito, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, a desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way, listen very carefully, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopian. This man had gone to Jerusalem to worship. And on his way home, was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. Listen very carefully. The Spirit of the Lord told Philip, go to that chariot and stay near it. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Nagbabasa ng malakas yung eunuch. Kaya sabi ng Lord, tumabi ka doon. Tingnan mo kung anong nangyayari doon. And then, do you understand what you are reading? Philip asked. Sinabi ni Philip, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? And then sumagot yung eunuch, how can I? He said,
unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. The eunuch was reading this passage of Scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent. So he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Yung passage ng Isaiah na yun, mga kapatid, ay nagsasabi na kung anong mangyayari kay Jesus Christ. Papatayin siya na parang isang tupa para sa ating mga kasalanan. Yun lang ang pinag-uusapan nila. And then pinaliwanag ni Philip anong ibig sabihin. Pinakilala niya si Yesu Kristo. Sa isang instance na yun, mga kapatid, the eunuch asked Philip, "Tell me please, who is the prophet talking about?" Who is the prophet talking about? Himself or someone else? Then Philip began with the very passage of Scripture and told him the good news, ang mabuting balita about Jesus. As they traveled along the road, the same instance, the same road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" Okay. Nung napakilala ni Philip sa isang Ethiopian eunuch kung sino si Yesu Kristo, at naunawaan ng eunuch kung sino si Kristo, tinanggap niya si Yesu Kristo. Nung merong madaanan silang tubig doon, sabi ng eunuch, "Pwede bang magpabautismo na ako?" Tumanggi ba si Philip? Ayan. Kung naiintindihan yung very basic ng ating pananampalataya, which is salvation coming from the redemption brought by the sacrifice of Jesus Christ. It is enough to be baptized. Pastor, paano kung hindi na naiintindihan? Paano kung hindi na alam ang theology nila? Pag-aaralan natin yung pangatlo. Ano yung pangatlong step? Yan. Yun ang nakalagay na susunod doon sa baptism. In verse 20, pakiano yung verse 20. In verse 20, it says, yan, after baptism, ito ang isusunod. And teaching them to obey. Obey what? Everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Doon mo palang mapupuro sa isang mananampalataya yung obligasyon mo na continue to teach them. Continue. Turuan mo sila ng teolohiya. Kaya po sa church natin hindi tayo humihinto. Hindi tayo tawag dito, hindi natin pinababayaan ng teolohiya, ang pagtuturo. Sa pamamagitan nun, mga kapatid, maintindihan natin, ano ba talaga ang gusto ng Lord? Kasi ang utos, teach them to obey. How much? How much? Teach them to obey everything. Anong ginagawa ng ibang churches, mga kapatid? Ituturo yung, tanggapin mo ang Lord. Bilang Panginoon tagapagligtas, okay ka na. Hindi na sila tuturuan. Kaya anong naging resulta, mga kapatid? I will tell you the truth. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero sasabihin ko sa inyo katotohanan. I am attending this church since 1995. I am attending this church since 1990. Hindi po ako umalis sa church na to. I have observed what happened in this church. Nakita ko ang mga miyembro ng church na to since 1995. And maybe 90% of the membership of this church wala na dito ngayon. Ang nakikita ko ngayon ay medyo bago na.
Okay? Ibig sabihin, marami na ang wala. So, alam ko ang istorya ng church na to since 1995. And yung earlier than 1995, hindi ko alam. Pero nung 1995 onwards, hanggang sa panahon natin, nakita ko. At maraming mga nagsasabi nung panahon na yon na, aral naman tayo ng aral, darating ng Panginoon, aral pa tayo ng aral, magsihayo tayo, magsihayo. Narinig ko yun at nakita ko yun, mga kapatid. Kilala ko ang mga tao na yun. Yung mga ayaw mag-aral, ayaw maturuan ng lahat ng kalooban ng Panginoon. At nakita ko ang buhay nila, at nakita ko rin ang mga buhay ng mga anak nila. Yung ayaw matuto. Yung gusto yung kababawan lang, ayaw matuto ng lahat ng counsel ng Lord. Nakita ko ang mga buhay. Ito yung mga taong kunwari, masisipag sa paghayo. Listen very carefully. Ito yung mga taong, ilan ang nadala mo sa church? Ako. Ang mga napatanggap ko, siguro mga 100 na. Ikaw, ilan ang mga napatanggap ko? Ito yung mga taong yun. Pero ito rin yung mga tao. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero sasabihin ko sa inyo yung katotohanan. Ito rin yung mga tao na nagkaroon ng 3 pulakadidang, nagkaroon ng mga asawang hindi naman nila asawa, sumiping sa mga hindi naman nila asawa. Ito yung mga taong nawindan ang kanilang mga buhay. Bakit? Dinisregard nila ang aral ng Panginoon. Akala nila, sila ang gagawa para sa Panginoon. No. Malinaw na sinasabi, listen very carefully, malinaw na sinasabi mga kapatid, sa Matthew chapter 7, darating ang araw, maraming magsasabi sa Panginoon, 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 humayo ako. 100 ang pinatanggap ko. Nangaral ako ng mabuting balita, nagpalayas ako ng mga demonyo. Yan ang nakikita natin sa mundo ngayon. Kahit sige buloy, hindi naman siya tumigil sa pangangaral. Pero bakit nagkaganon ang buhay? Bakit? Tinalikuran nila at kinalimutan ang tunay na aral ng Panginoon. Okay? Yung tunay, yung katotohanan. Pumunta sila dun sa mga gusto nilang paniwalaan, yung mga komportable sila, at yung mga bagay na makaka-exploit sila sa kanilang mga nasasakupan. Ayaw nating pupunta tayo doon, mga kapatid. Okay? So mamaya magkakaroon tayo ng baptism. Yun ang itatanong sa kanila kung naiintindihan nila yung gospel. And then magkakaroon tayo ng responsibility sa mga bagong nabautismohan dahil sila magiging kabilang ng iglesia para ituro ang lahat. Ituro na sumunod sa lahat. Teach them to obey everything that I have commanded you. Okay, yun ang Great Commission, mga kapatid. Hindi ito yung suntok sa hangin, bara-barabay, pagalingan, paramihan. Pupunta ako doon, lulusubin ko yung No. Hindi ganun ang paghayo. Mga kapatid, kailangan nating maintindihan ano ang inuutos ng ating Panginoon. Now, the question is, how the disciples supposed to do that great commission that Christ instructed them, Christ gave them. Paano ginawa ito ng mga disipulo? Basta lang ba, inutusan tayo ng Panginoon, tara na, lusog na. Anong ginawa? Doon papasok, mga kapatid, yung supporting verse natin. Because it happened, the story in Matthew 28 and the story in Acts chapter 1 happened at the same time. Kapatid, tignan natin. Before we go on mission, ano yung sinabi ng Panginoon na mangyayari muna dapat sa atin? Okay.
Acts chapter 1, verse 4 to 8. Merong dalawang nakalista dito. Number 1 is, verse 4 muna. Verse 4. Verse 4. Verse 4. Yan. On one occasion, listen very carefully. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Jesus gave them this command. Binigyan sila ng utos. Anong utos? Do not leave Jerusalem. Listen very carefully. Do not leave Jerusalem, but, okay. Sabi ni Jesus Christ. Kasi medyo gusto na ng mga disipulo very eager na sila. Lalo na si Pedro, gusto na. Ano pang gagawin natin? I-establish na natin ang kingdom. Let's go! Eto na ang Panginoon. Nasa kanya ng authority. Banat na! Anong sabi ng Panginoon? Do not leave Jerusalem just yet. Huwag muna kayong magyayabang-yabang. Do not leave Jerusalem just yet. But wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Ano yung gift na yon? Ano yung gift na yon? Holy Spirit. Tandaan mo ito. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi ka humahayo mag-isa. Marami sa atin humahayo mag-isa at magyayabang na napapatanggap nila ang mga tao. Don't do that. Huwag mong gawin yun. I-reject ka ng langit pagdating ng panahon. Panginoon, humayo ko. Nangaral ako ng mabuting balita sa iyong pangalan. Sasabihin ng Lord, tumabi ka dyan, hindi kita kilala. Ginawa mo yun. Nagyabang ka para sa sarili mo yung ginawa mo. Sabi ng Lord, wait, don't leave Jerusalem just yet. Wala kang pwedeng sabihin. Ako may sasabihin, pero ikaw, wala. Don't leave Jerusalem just yet, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Number 1, wait for the gift of God, the promised Holy Spirit. Mga kapatid, ang katagumpayan ng paghayo mo, pag-win ng soul. Kaya nagtataka tayo, nilusob naman natin lahat. Ba't parang walang nangyari? Inubos naman natin lahat ng resources natin. Ba't parang walang nangyari? Kasi maaaring gumawa tayo, bumanat tayo, nagyabang tayo sa sarili nating kakayanan. While ang ating Panginoon nagsasabi, sandali lang, magkaintindihan tayo, wait. Mga kapatid, waiting is also an obedience. Ang paghihintay, kahit na gustong-gusto mong marangkada, pag sinabi ng Lord, wait, sandali. Pag sinabi ng Lord na wait at naghintay ka, it is obedience. Pagsunod, naghihintay ka, ano ba ang gustong mangyari ng Lord? Ano ba ang ipapagawa niya sa iyo? At tandaan mo, kapatid, ang nag-win-win ng soul ay hindi ikaw. Sinong nag-win-win ng soul? The Holy Spirit that you have received. The gift of God that you will receive before. Huwag mo siyang unahan. Huwag mo sabihin sa Lord, hindi kita
kailangan. Kaya ko to. No, you are walking dead. Patay ka sa Espiritu. Kung hindi ka na born again, kapatid, hindi ka sasamahan ng Holy Spirit. At wala kang natututunan sa langit, sa spiritual things, without the Holy Spirit teaching the Spirit that has been born again within you. Okay? Kaya talagang natatakot ka. Kaya talagang hindi mo alam ang gagawin mo. Bakit? Wala ka namang kasamang Holy Spirit eh. Akala mo, gumagawa ka para sa Panginoon, pero walang nangyayari because ayaw mong maghintay, ayaw mong matuto, ayaw mo munang makinig. Gusto mo meron kang production na may pagmamalaki. Kayo, ilan ang napatanggap nyo? Ilan ang tumanggap sa inyo? Ako! Ang tanong, nasan lahat ng tumanggap na yun? Nasaan na? Wait for the gift of God, the promised Holy Spirit. It is not your work. It is not your fight. It is the work and the fight of the Holy Spirit. He's the one who will influence the lost sheep. Na pag ang nangusap ay ang banal na Espiritu at ang mga kakausapin niya ay ang mga nawawalang tuwa ng Diyos, makikinig sila. Hindi sila nakikinig sa iyo, nakikinig sila sa banal na Espiritu. Tandaan mo yan. Kaya wala kang pwedeng ipagmayabang. Once you boast about, pag nagsimula ka ng, ba't ilan ba napatanggap mo, Brad? Ay ako, 120 na yata yung napatanggap ko sa Panginoon. Ikaw, ilan na? Once na nagyabang ka, patungkol doon, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan, kapatid, ang pinaggagawa mo. Okay, after that, when you receive the Holy Spirit, ang susunod is, number 2, be a powerful witnesses of Christ through the indwelling Holy Spirit. Sinabi yan sa verse 8. Pakilagay nga yung verse 8. Middle. Verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Meron binigay na pattern dito, mga kapatid. Assuming na tayo'y naturuan na naiintindihan na natin mabuti kung ano ang gospel o mabuting balita. Assuming na naging responsible ang iglesia para turuan ka kung paano mo siya gagamitin sa paghayo. Assuming na naka-ready ka na, mga kapatid, para humayo at i-represent ang Truth and Life Christian Church sa pagbabalita ng gospel. Mga kapatid, ano ang rekomendasyon na binigay ng Diyos sa ating paghayo? Saan ka hahayo? Saan ka hahayo? Ayan. Saan ka hahayo? May rekomendasyon dito. Sabi ng Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness. In, number 1, Jerusalem. Number 2, Judea. Number 3, Samaria. And last of all, the ends of the earth. Huwag mong pangarapin. Akala mo masyadong noble ka na.
Ako, missionary ako sa Thailand. Gusto ko mag-mission ako sa Thailand. Hindi, ako. Siguro, marami na kailangan. China ako. Doon ako pupunta. Missionary ako sa China. Yan ba sinabi ng Lord? Ano sinabi ng Lord? Saan ka unang magwi-witness? Saan? Ano yung Jerusalem mo? Sinasabi ng Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Okay? Sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, ang setting nila, mga kapatid, ay nasa Jerusalem. Listen very carefully, pakinggan mabuti. Ang setting nila, nasa Jerusalem. Saan ka unang magwi-witness? Sa iyong Jerusalem. Ano ang Jerusalem mo, kapatid? Pamilya mo. Mag-witness ka sa pamilya mo. Yabang na yabang ka sa iba. Gandang-ganda ng tingin ng iba sa iyo. Holing-holy ka sa iba. Pagpunta mo sa bahay mo. Naku, paniwalaan niya. Sino? Si Tess? Naku, mag-witness ka, una, sa pamilya mo. That is your Jerusalem. Una, sa pamilya mo. Kailangan matagumpay ka sa pamilya mo. Huwag kang maging magaling sa iba. Sa pamilya mo muna. Pangalawa, kung na-exhaust mo na lahat sa pamilya mo, anong susunod? Judea. Ano ibig sabihin ng Judea? Maybe, kumbaga, lalagyan natin ng scope, yung pinaka-mark mo, yung pinaka-cherry, doon sa yung, ang tawag doon? Dart, yung dart, yung pinaka-core mo, yung pinaka-cherry, yun yung pamilya mo. Sino ka ba sa pamilya mo? Talagang habang anak ka ng Diyos, nakikita ka ba nila bilang anak ng Diyos? Yun yung Jerusalem, yung pinaka-gitna, pinaka-core. And then yung susunod na circle, yun yung Judea. Judea means, it may be, yung lagi mong frequently nakakasama. It may be your relatives, or co-workers, or classmates. That is your Judea. And then after ng Judea, sabi dito, Samaria. Kasi yung Samaria, another place yun. Yung Jerusalem kasi, nakapaloob siya sa Judea. Pero yung Samaria, another place ang Samaria. Pero nearby Judea. Ibig sabihin, pagkatapos mo sa iyong classmates, or office workers, co-workers, or relatives, and friends, maaring doon ka na pwedeng lalabas sa iba. Maaring sa Orion, and the nearby places, maybe Pilar, within Bataan. Ito na yung sinasabi natin within Bataan. Sino man dyan. And then afterwards, doon ka pa lang mag-iisip, pagka marami ka nang nagagawa, nakaka-experience ka na ng paghayo dito, doon ka pa lang mag-iisip, siguro tinatawag ako ng Lord sa Thailand. Huwag mong hahatakin yung church mo, gastusan niyo ako. Papunta ako, magmi-mission ako sa Thailand. Ganito mga gastusin ko, ganito. Gastusan niyo ako. I am doing a noble ministry. Hahayo ako sa Thailand. Gastusan niyo ako. Itong sinasabi sa akin ng Panginoon, and we will tell Him, no. Na-exhaust mo na ba ang Jerusalem mo? Nanggaling ka na ba sa Judea mo? Nagpunta ka ba sa mga nearby places mo? Sa Samaria? Bakit didiretso ka sa ends of the earth? Okay? Nagbigay ng pattern ang Lord sa atin, mga kapatid.
And now, we will launch, mga kapatid, ito yung nire-recommend na strategy sa atin, sa church, na gagawin natin. Because we have the experience, mga kapatid, may exhaust natin ang ating kakayanan and then hindi na natin mapapalo up kasi wala tayong panahon, wala tayong pera, hindi tayo makapag-effort, wala tayong resources na-exhaust natin. So, hindi nagiging dire-diretso at matagumpay, bibigyan tayo ngayon ng isang estratehiya kung paano natin gagawin ang Great Commission ayon sa rekomendasyong binigay sa atin ng Matthew chapter 28 and then Acts chapter 1. Tatawagin natin itong strategy na each one bring one to the Lord. Magkakaliwanagan tayo mga kapatid. Ang ating goal, hindi each one bring one in truth and life Christian Church. That's not the goal. That is not the goal. The goal is each one will bring one to the Lord. Hindi. Kung sila'y pumasok sa church, well and good. Kung yun ang niregalo ng church natin, nadagdagan ang church natin ng membership, well and good. Kung yun ang resulta ng paghaya natin, ay makita nila na dito sila tinatawag ng Panginoon, well and good. Pero hindi kailangan nating maging punteriya sa isip natin na paramihin ang members ng church para sumikat tayo sa madlang people. Ang gagaling nila. No. Each one will bring one to the Lord. Hindi sa anumang iglesia. Anong gagawin natin? Okay. Didiscuss natin mabuti ito sa mga susunod, pero papahapyawan ko na before we close. What shall we do in our new strategy? Each one bring one. Okay, number 1. Dahil patapos na ang Mayo, tapos ng kalahati ng taon, listen very carefully. Patapos ng Mayo, papasok na tayo ng second half. Ganitong gagawin natin mga kapatid. Sa each one bring one strategy. Pagpasok ng June, ang unang gagawin natin, we will pray. Because the recommendation is wait for the Holy Spirit. Ibig sabihin, ipagpe-pray natin, sino ang gusto ng Diyos na ipag-pray ko bilang Jerusalem ko? Sino ang gusto ng Lord na magamit ako bilang Judea ko? Sino ang gusto ng Lord na magamit ako bilang Samaria? And then the rest of the world. Magpe-pray tayo. Dahil hindi tayo magmamagaling, hindi tayo magmamarunong na, si ganun, si ganyan. No, we will pray. Sige, start tayo ng June 1. Let's pray. Sino ang kapamilya ko na gusto ng Lord na witnessan ko? And then, sino ang friends ko na gusto ng Lord na witnessan ko? At least, when I say at least, ibig sabihin, minimum of 1. But at least, meron kang isang pinagpipray sa pamilya mo, sa kaibigan mo or co-worker or classmate, and then sa neighbors mo, kung sino man yung kakilala mo, and then kung sino man ang gagamitin ka sa rest of the world. But the priority is family. Family, friends, or relatives, and then mates, classmates, workmates. You will pray for those people na ibibigay sa iyo ng Panginoon. From June 1 to November 30. Yan ha. Susunod tayo, mga kapatid, pakinggan mabuti. Susunod tayo dun sa recommendation na wait, pray,
Wait, pray. So, ibig sabihin, nakalista na yung mga pangalan mo at yun ang pinagpe-pray mo araw-araw na magamit ka ng Panginoon sa mga tao na ito. We'll do that from June to November. And then, number 2, comes December, pagdating ng December, mga kapatid, you will intentionally approach the one that you have prayed for, how many months? 5 months. 5 buwan mo siyang pinagpipray araw-araw. Darating ngayon ang pagkakataon na i-intentionan mong lapitan siya. Kunyari mo si kapatid. Kunyari mo, ang sinabi sa'yo ng Lord, yung kaaway mo. Meron tayo mga kapatid na na medyo natin, hindi natin gusto. Meron mga ganun mga kapatid na hindi gusto. Pero sabi ng Lord, pag-pray mo to, etong gusto kong ipag-pray mo, yung kapatid mo na ito. Pray for him or her for 5 months straight. Hingin mo sa akin ang kaluluwa na yan. So, pinag-pray mo si kapatid from June to November and then December 1. Ito na. This is the day. You will intentionally approach the one you have prayed for 5 months. Kapatid. Anong sasabihin mo? Kung hindi pa siya mananampalataya, the gospel. Yung pinag-uusapan natin kanina. Huwag kang magyabang na, alam ba kung anong nangyayari sa mga anghel? Alam ba na ganito? Huwag kang magmayabang. Ang sasabihin mo sa kanya, papakilala mo, sino si Heso Kristo? Ano ang ginawa niya para maligtas tayo sa kasalanan at sa kapahamakan? Yun ang gagawin mo sa kanya. Okay? O kung sino man yung naipag-pray mo, isa man yan o 3 man yan, you will intentionally approach and proclaim the gospel to him or to her. Yun ang second. Mangyayari yon from December to February. Magseset ka na kung papayagan ka. Pwede bang dadalaw-dalaw ako sa iyo ng ganitong araw, ganyan-ganyan. Gagawin mo yan for 3 months from December to February. At yung convenient time, the most convenient time. Hindi ka inaano, hindi ka pinipilit kung saan conveniente ikaw at yung kausap mo. And then, pag natapos na yung February, I'm telling this to the members of this church. I'm not telling this to everyone here, but only to the matured. I'm speaking to the mature members of this church. Huwag mo sabihin, hindi ako mature, hindi ako kasali dyan. Bahala ka sa buhay mo. Okay? So, number 3, after dumating na yung February, nawi-witnessan mo siya. Try, February pagpasok ng March, try to invite him or her to our worship services. Pag nakausap mo na siya ng 3 buwan, may pakilala mo na si Yesu Cristo, try to invite him or her to our church. Para makita naman niya, what's going on? Ano ba yung pinagsasabi mo? Ano bang nangyayari sa church? Ano ba yung mga aral dyan? Okay? That is number 3. And then number 4, gagawin mo yon, i-invite mo siyang patuloy from March to May. Okay? Pagpasok ulit ng June, you will repeat the cycle. Iba na naman. Okay? Hahayaan mo na yung uma-attend ay nakapakinig at maturuan within this church. Now, gagawa ba tayo ng ano na naman? Yung ipopulis na naman ba natin ang isa't isa? Sasabihin natin, o ikaw, sino ang inano mo? Ikaw, sino? Nag-ano ka na ba? Meron ka na ba? No. Hindi natin gagawin yan. Hindi natin ipopulis ang isa't isa. Bahala ka at ang Diyos na mag-usap kung paano mo i-execute yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Okay? So yun yung each one
bring one, mga kapatid, na ino-launch na ating iglesia. Sisimulan natin June 1. Bukas na ba yung June 1? Bukas na pa yung June 1. Okay? So ito yung nakikita natin na rekomendasyon ng banal na kasulatan. Paano natin gagawin ang paghayo o pagtuturo o pag-witness sa mga nawawalang tupa ng Panginoon. Okay? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo magpuro. Hallelujah.